Nagtapos na ang Zonal 3.3 at nalaman na po kung sino ang mga dediretso sa World Cup. Kamusta ba ang ating mga kababayang nakipagbakbakan doon? Yan po ang aalamin natin ang kanilang final standing. Samahan niyo ako. Simulan natin sa laban ng ating GM-elect IM Paulo Bersamina. Ang crucial last round niya ay against Speedmaster Batsuk Anand ng Mongolia. Hindi naman siya Indian pero Anand ang apelido, ha? Okay, bago natin tignan, atin munang sagutan ang puzzle na iniwan po natin kahapon, hatid ng Internet Chess Club. Ayan, at it's black to play. Congratulations po sa mga nakakita ng malakas na puwersang Knight F3, threatening matchas. Kaya napuwersang kumapture, susundan pa ng Rook D2 para mag-open ang second rank attack at wala na pong pamigil ang white dyan sa paparating na matchas. Okay, congrats po sa mga nakakita. At ang iiwan naman nating puzzle for this video, eto po, it's black to play ulit. Hanapin nyo ang brilliant na gagawin ng black dito. Click nyo lang po ang link na nasa description below at para doon po mag-register, pumasok ang inyong mga kasagutan. At sa mga wala pang account ng Internet Chess Club, mag-sign up na po kayo. It's free lang po, no? At meron na tayong daily puzzles na masasagutan sa Internet Chess Club. Okay, atin ang pasadahan ang naging laro ni IM Pau against FM Anand. Ang ginawa, nag-E4. Nag C6, Caro-Kann defense, D4, D5, E5, advanced variation ng Caro-Kann ang ginamit at nag C5, ayun, kinonvert sa mala French defense. Normally kasi, di ba, nakikita natin sa Caro-Kann, nagbi-bishop F5, pero dito, C5, parang pagsasanib ng ideya ng French defense at Caro-Kann. At kinakapture talaga ang C5 mga kamatsas. Kasi po, konting pag-aaral lang, kung susundin natin ang proper sequence ng puti, kagaya ng French advanced variation, hindi naman po mag-E6 ang black. Buti na nga lang kung mag-E6, French advanced na yan. Paano kung ang gawin ay mag-Knight C6? Tapos pag nag-Knight F3, ilalabas muna ang bishop. O yan, tapos saka mag-E6 o kaya capture muna sa D4. Basta importante mailabas muna yung bishop o yung mga ganyan. Bago pag E6, yung bishop nakalabas na. Lalabas po parang improvise French defense yan. Kaya yan ang gustong pang-uutak dito ng FM ng Mongolia pero hindi niya malamangan si IM Pau dahil prepared din. Aral din ni IM Pau ang ganitong line. Kinakapture talaga yan. E6 para babawiin at nag-Knight F3, capture bishop D3. Ayan, develop lang, Knight C6, castling, F6. Ayan ang interesting. Yan ba main line dito? Knight GE7 ang tira dito. Pangalawa yung F6. Para mawala yung E5 na nang iipit. Nag-Queen E2 lang. Maintain lang, suporta, capture, capture. Nag-Knight F6 at nag-Bishop F4. Develop, castling at nag-Knight D2. Ayan, ang ganda. Knight D4, inatake ang Reyna. Ayun, pag Knight D4 ang novelty mga kamatsas ha. New move. Dahil ang old lines dito, may nag-try na ng Bishop D6, Knight to B4, Bishop to D7. Ngayon pa lang, naganap ang Knight D4 na yan. Okay? Queen D1 at nag-Queen E8, Bishop E3. Ayan, ito na po yung paparating. Oh, magsi-C3 no. Bishop B6 umatras muna para may depensa ang bishop pero bad move ang binigay dito mga kamatsas. Dapat daw ay Queen E7 para kung mag C3 man, takbo lang ang knight, walang dapat ipangamba sa bishop dahil suportado ng Reyna. Ayun, yun nga lang, ang naging solution dito ni FM ay nag-Bishop B6 para masabing may suporta ang bishop. Pero nag-Knight F3 dito, takes, Bishop C7, and nag-Bishop D4. Ang positional problem dito ng black ay papaano i-develop actively ang bishop sa C8. Bad po kasi. Bishop D7, Queen E2 umilag na at para hindi na po tamaan ng hindi inaasahang mga discovered attack kasi baka mamaya alisin yung knight tamaan ng Reyna doon. Kinapture na. Ayun. Capture at napasakamay ng ating kababayan ang bishop pair. Naku po, dalawang espada yan. Malakas yan. Queen H5 at kinapture. Ayun. Kumbaga parang na-excite dito si IM Pau na sa endgame po kasi lamang na talaga yung bishop pair Lamang yan. Pareho pang good bishop yan.
O pero dapat daw ay queen d6 yan pala tira para may pressure kagad, no? Threatening bishop takes, mga ganon-ganon. Iwas lang pala. O pero balik tayo, endgame, capture, and the g3 para walang knight f4 na paparating at dito nag-rook c8. Ayun, para i-pressure pero wrong positional decision move. Dapat daw po ay g6. Ayan, yun nga lang, timpla na ng computer yan, no? Siguro idea, gaganon, tapos ililipat yung knight sa f5. Okay? O, pero balik tayo sa rook fc8, nag-rook e1, knight f6, f3 lang. Ayan, para control-control lang yung mga possible pang likot-likot ng knight na po pwedeng gawin. At nag-a6, mukhang nagbabalak na gaganon. Okay, hindi pa pwede kasi may bitin pa. Nag-a4 pero pinigilan na rin ni IM Pao. Baka mamaya mag-bishop b5 at makuha yung bishop. Hindi na po bishop pair pag na-exchange ang isa. Rook e8, nag-rook e3. Yan, plano ay magbabattery. King f7, h4 muna para walang g5 mamaya. At nag-bishop c6, b3. Ayan, depensa muna. At nag-rook e7, b4. Ayun na po, unti-unti lang nagapang. Nag-bishop e8 takbo and nag-g4. Okay? So, dalawa kaliwat kanan ang plano ng paggapang ni IM Pao. Kaya medyo nakakalito rin at mahirap sa block yung ganito. Dalawa. Nag-rook c8 and nag-h5. Nag-bishop d7, king g2, gapang, b5. At nag-a5 lang. Ayan, para wala na talagang chance na yung light square bishop ma-exchange pa sa light square bishop. So, maintain ang pagka-bishop pair dito ng white. Bishop c6, nag-rook e1 at nag-rook h8. Ayan, medyo, okay. Kasi baka mamaya kumapture doon and may bishop take. So, nag-rook h8. King g3 muna, ilag muna sa potential attack na po pwedeng magawa dyan ng black. At nag-bishop b7, king h4, knight d7, g5, unti-unting gapang lang po. No? Space advantage, ayon. Dahil sa pagka-desperado ng ipit na position ng black, nag-e5 na, nagwala na. At dito mga kamatsas, medyo grabe ang ginawa dito ni IM Pao. Napakaklaro. Ano kaya yung brilliant move na nakita niya? At gustong-gusto ng computer engine yung tira na yon. Pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa mga nakakita. Boom! Bishop takes h7. Grabe ang lakas. Idea, pag kinapture may g6 double. Okay? Di naman makuha-kuha yan. Nakapatong nga eh. So, mali rin yung e5 pala, no? Nag-knight f8 na lang at chumek. King f6, ayun. Bugbugacious mga kamatsas. Wala talaga. Total collapse ang nangyari kay FM Batsuk Anando. Durug-durug. Takes. And the king g3 para wala na talagang baka magganon pa, mga ganon-ganon. At dito po, wala nang motibasyon ang black para ilaban pa, isinuko na. What a perfect last round by IM Pao. Mayroon din palang paparating na rook e5, mamatyasin pa pala Obligado mag knight f6 na para takpan yung bishop. Ayun. Okay, congrats kay IM Pao at mamaya tingnan po natin yung final standing nila. At ang isusunod naman natin ay ang mainit na naging last round din ni WGM Janelle Freina versus sa kanyang last round na taga Mongolia din. Yan po ang ating pag-aralan ngayon. This time, meron na po silang time na makikita tayo. Nakaregister na yung digitic clock nila, no? At nag-E4 si Janelle, E6 si Bayas Galan, D4, D5 French defense, Knight C3, Knight F6, Bishop G5. Ayun, classical French. Bishop B4, at kumapture sa D5, Queen takes D5. Ayun. At medyo... Kumbaga, medyo bugbog na rin po yung ganitong variation ng French eh. Pero kailangan talagang aral din talaga. Knight C6 at nag-Bishop E2, develop lang. Nag-Rook G8, ayun, may atake sa... Ayun, may novelty na yata. Yes, novelty ang Rook G8, new move. Dahil ang old lines ay Bishop D7 at may tumira na rin ng Queen A5. At ngayon pa lang po naganap ang Rook G8 na yan. Tineret yung pawn sa G2 kagad. At kinaslingan lang ni Janelle, okay?
Relax lang kumbaga. Castling lang. Tingnan natin kung may pressure ba talaga yan. Queen F5 at nag D5. Ayun, good move. Knight B5 ang tira ng computer. Pero itong D5 ay mukhang good move, no? Kasi yung king nasa gitna pa, nakapag-castling na ang puti, so ready to break na kagad sa sentro. At Knight E7, umiwas lang. Knight D4 inatake ang knight. Yun nga lang po ay nabad mo ban. Dapat daw ang tira ay capture sa E6, bishop takes E6, tapos Knight B5. Ayun pala yung idea, talagang tamang sundot doon. Pero balik tayo, Knight D4, Queen G5, threatening, matchas. G3, obligado, kinapture na ang Knight capture and Knight takes D5. So dito po lumalabas, lamang ng isang pawn ang black. Bishop F3 at nag-Knight B6, umatras na po. No? Kasi kung kakapturin ang pawn, nako, mabubulunan na yan. Queen D3, sobra na po yung tempo na binibigay ng black. Halimbawa, babalik, no? Mag-H4 lang. Pakain lang yan, pero may ganun eh. Pero wag na natin kainin. Halimbawa, lagay natin sa G7, capture. Pakita ko lang po sa inyo yung idea ang mangyayari. Ayan, no? Big trouble kagad ang black. May Queen A3 check. Talo na. 'Di ba? Kasi sobrang dami na ng mga tempong binigay. Kaya umatras na. Hindi na pwedeng pitasin pa yung pawn. So, sineset up pa ni Janelle ng mga ganong trap. Rook B1. May chance ba mag Rook B5? Mga ganon. Nag C6 para wala ding lundag ng knight sa B5. O kaya Rook B5. At dito mga kamatsas, tingnan nyo po ha, yung king kasi nasa gitna, lumabas ang brilliant move na hindi inaasahan ng black. Ano po kaya yon? Pampasil ito. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Boom! Knight takes C6. Brilliant move by Janelle. Takes, bishop takes, king E7, at nag-Queen D4. Okay? Queen D4, ano plano? Gaganon? Check. Oo, may check doon. King D8, mga ganon, papasok yung queen o kaya tore. Yan, maraming paparating, no? So, Queen D4. Pero, tama ba? Yes, tama yung Queen D4. Perfect move ng computer, oh. Galing. At nag-Queen E5. Brilliant defense naman ang in-apply. Brilliant din. Ang galing, no? Kasi pag chumek, may Queen D6. Grabe, perfect defense by Bayas Galan. Kasi dito, kung maparok B8, for example, may Queen B4 check. Tapos, King D8, Queen D6. And pag nag-Knight D7, ako po, delubyo ang sunod-sunod. Tuloy-tuloy, mga kamatsas. Grabe, no? Kita pa yung Queen E5 na yon. And the Queen B4 check, Queen D6, at capture, at another brilliant move, Rook takes Knight para makuha po ng buong buo yung tore at mabawi. Okay, so endgame na po. Yun nga lang ay hindi pa rin garantisadong winning si Janelle kasi equal pa rin ang lumabas na evaluation bar. Bishop D7, threat ang bishop at nag-Rook D1 checking E7, Bishop E4, threat ang pawn, nag-F5 and nag-Bishop D3, Bishop C6, inagaw ang diagonal control. Rook B1, atake sa B6, dinipensahan. Ayun ang bad move. Dapat daw pontira, B5 lang. Nga lang, talagang medyo masakit sa mata na tipong makakapturan lang. Ito po, ganun. Okay, so practical, rook and pawn ending ang gagawin. Yan, malaki chance ng black dito, no, na ma-drawish kasi rook and pawn ending. Ganun talaga, rook and pawn. Ang daming drawish na pattern yan. Pero nag-Rook B8 para depensahan and nag-Rook B4. Ayun, yun din ang isa sa idea. King D6, King F1, pero activate muna yung King. Activate muna, check. Rook H4, ayun, kumounter. Takes. Ayun, dito po lumamang. Ayun, Bishop takes F5. And ito yung nakikita kong isang sundot dyan ng poproblemahin talaga ng black. Bishop A4, King D2 lang, Rook A1 and Bishop D3, Rook G1, Rook F6, threat ang pawn, and nag-Bishop E8, H4, at nag-Rook H1, Rook F4, F5, and check. King C5, check. Okay, and pasok.
Bishop C6, Rook F8 at nag-King D6. Ayan po, no? So, ito po winning na pero kailangan pa rin ng iba yung ingat along the process. Kasi alam niyo naman kahit winning na, may talo sa chess di ba? So, check, Rook H8, gapang lang. Ayun, yan na nga yung sinasabi ko na big problem ng black dyan. C4 muna, H6, H7, Bishop G2, and Chumek. Ayun, very practical endgame approach. Talagang binigay na yon para lang very active na kasi yung king, tutungtong na. And ayun, napakalapit na. So C3 tempo-tempo. So opposite, same colored bishop, sorry. Buti na lang same colored. Ooh, C5. What another brilliant idea by Janelle. Perfect, G4 lang para may pass pawn. Ayun, kinain lang F3 and tingnan nyo po yung process. Ayun. So, gapang-gapang lang, gapang-gapang na may kasamang pag-iingat and ayun. Dito nag-resign na si Bayas Galan. Grabe, nakakatuwa, no? Panalo ang dalawa nating kababayan. At kay Denden po, tabla last round Mamaya, tingnan natin ang final standing after nating i-analyze ang laro. Best game na napili ko sa nag-champion sa men's division. Tin Jingyao, pag-aralan natin. Ang kalaban niya dito ay IM ng Mongolia at isa po sa tumalo kay IM Paulo Bersamina. Round number 4 yon. Itong si Amar Tubsin ng Mongolia. Nag-E4 si Tin, C5 Sicilian, Knight F3, E6, D4, at capture, open Sicilian, at can variation. Kinapture, capture, Taimanov na po. Yun, naging Taimanov variation. D5. Okay, so ito po ay very common na theory sa Sicilian. Pero itong Queen F3 ang kakaiba. Kasi usually castling lang yan Pero ito ang pang fourth line, Queen F3. Tingnan natin kung ano ba ang modern approach dyan. Nag-castling. Bishop E7. Magka-castling na. E5 muna. Knight D7 and Queen G3 may atake at nag G6. Pasok ang bishop doon para mapigilan ng pag-castling. Queen B6 threat sa B2 and the Rook B1 depensa. Queen D4 para atakihin ang pawn E5 at nag Bishop F4. Yan ang novelty, new move na naganap dito kasi Rook Fe1 ang old move. Okay? Bishop F4 tayo at nag G5, ayun. Ang ganda rin ang ginawa dito ni IM, no? At capture, takes, yun lang. Mali ang follow-up. Dapat daw Rook G8. Tapos magku-Queen F4, Queen takes E5, takes. Yan ang dapat. Good for black. Tapos takes. Okay? Pero na-miss dito, ang ginawa ay kumapture muna, capture, saka kumapture sa E5, pero hindi naman puwersadong makikipag-queen to queen. Umilag, Queen D2. Bishop B7, bad move. Dapat daw ay Rook G8 para may pressure kagad. Pero nag-Bishop B7, B4. Ayan, para mapigilan yung paparating na C5 na makakapagpabuhay sa diagonal. Pero sinipay pa rin dito para mabuhay. Rook Fe1, Queen C7, Queen G5. Ayan. Para talagang mapanatiling yung Black King ay nasa gitna, hindi makapag-castling, yung dadaanan po kasi. And dito, wala na, talagang maintain ang King sa gitna. At nag-H6, paalis muna sa Reyna, Queen G7, Rook F8, ayun na po. Talagang nagkasunod-sunod na dito. At dito, capture, ayan, dito po lumabas, dito ako napabilib sa tira na to. Brilliant move mga kamatsas. Pakiguess nyo, pang puzzle, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Grabe ka, brilliant. Knight A4, dito ako napabilib. Ha? Napanganga ako dito. Napanood ko to nung live Sabi ko, Knight A4. Knight D7, umatras lang. Ano ibig sabihin ng sacrifice na yan? Pag kinapture po kasi, may Rook takes E6, sacrifice again. Di pwedeng capturein, may Queen takes C7, queenless. At halimbawa, kung iiwas naman, may capture po sa tore. Kung dito naman iiwas, may Bishop F5 naman.
Yan ang mga dapat i-consider sa laman ng Knight A4 na bitaw. Ibig sabihin, malalim ang pinag-isipan dito ni Tin para bago niya gawin yan. Napa-atras dito. And another brilliant move na naman mga kamatsas, Knight B6. Grabe, no? Parang Mikhail Tal, oh. Pag kinapture, eto na naman si Mr. Rook takes E6. Nag-Knight C5, iniwasan. Yun nga lang, bumagsak, quality down. Pero wala bang ibang way? Kung pupunta dito, halimbawa, o Rook B8 natin ilagay, ayun, may ganun pa rin pala. May ganun pa rin. Tapos kakapturing lang ng simple. Then followed with Bishop G6, mga ganun-ganun. Grabe, timplado. Kaya napa-Knight C5, nagpa-quality down na lang dito, and nag-Rook B4. Ayan, para papatong ng tore, papasok, susugod doon. Nag-A5, Rook H4. Ngayon, dito naman dadaan sa kabila. And dito po ay nag-resign na ang IM. Grabe, no? Lakas nitong Tin Jingyaw na to. Bata pa to, mga kamatsas. Parang junior pa lang yata to. Alam ko, bata pa to eh. Pero grabe ang Singapore ngayon. Pataas, no? Rising ngayon ang Singapore chess. Sana, ganun din ang Pilipinas. Sana all. Sino ba nagsabi nun? Sana all, lahat may GM. Okay mga kamatsas, ito pong standing nila. Final standing po, Tin Jingyaw ng Singapore ang nag-champion. Pinatunayan niya ang kanyang rating. Siya kasi ang seeded number 1, pinatunayan niya. Okay, 2597. Pero hindi naman siya nag-plus gaano. Parang 1 lang yata ang plus niya. Okay, at sino kaya ang nag-second place? Tied sila oh. Dalawa lang papadala dito o baka dahil pare-pareho silang 7, padala na yung 3 sa World Cup, no? Sponsoran na lang nila. 'Di ba? Pwede naman 'yun eh. O kasi Mongolia naman ginanap eh. Baka yung dalawang yan padala na lang sa ano din. So 3 ang papadala sa World Cup. Possibility. At pang-4 dito ang Vietnamese na si Quong Duy. Ayan, nakalaro na rin po ng kamatsas sa round robin yan. IM Bersamina. Very nice, no? Top 5. At yun po, FIDE Master ang sumunod. So, 3 silang 6.5 points. And si Denden ay pang number 13. Okay, so not bad. Marami pong sumali dito mga kamatsas. So, bawi na lang si GM Denden sa mga susunod pang pagkakataon. Okay, at ito naman po ang final standing sa Women's Division. Pang number 5 naman si Janelle. Ayun. Okay, sa score na 6.5 points, marami silang nag-tied, no? Pero dalawa lang po ang alam kong susulong papunta sa World Cup. At ang kagulat-gulat dito mga kamatsas, grabe ang nag-champion. 1983 lang ang rating, walang title, taga-Indonesia. Grabe po ang mga pinagpipisak. By the way, congratulations kay Janela. So top 5 po, napakaganda ng kanyang performance. Pero silipin natin itong, grabe oh. Plus 172 ang kanyang FIDE rating, classical. And grabe, tingnan nyo po. Isa rin po sa tumalo kay Janelle, round number 2. At tingnan nyo, isa lang ang talo niya. WCM ng Mongolia at yung last round niya, parehong panalo. Last round niya, WGM ng Mongolia, tinalo. Grabe, lakas. Grabe, 1983 lang ang rating. Walang title, champion sa women's. Wow, tindi. Okay po, yan. Ano po masasabi nyo mga kamatsas sa mga performance ng ating mga kababayan? Ano na obserbahan nyo sa final standing? Lapag nyo lang po sa comment section below. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa kabuuan ng ating pagbaybay dito sa Zonal 3.3. Abang pa po tayo ng mga sasalihan ng ating mga kababayan. At lagi pong nandito si Coach para ihatid sa inyo ang mga resulta ng ating mga kababayang nakikipagdigma ng kaisipan sa larong aheadress sa iba't ibang panig ng daigdig. Ayan, at wag niyo pong kalimutan, magawa na po kayo ng account sa ICC at nakikita po ng ICC or Internet Chess Club ang suporta po natin mga kamatsas sa Pilipinas para ma-promote ang bagong Internet Chess Club. At pang ilan ba si WFM kanino? Nakalimutan ko po. Pasensya na. Ayun, pang number 31. So, good experience yan kay Ruele kanino. Okay, maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.